Hello po, good morning. Isang pinagpala pong umaga para sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kapatiran at ang inyong kasister, Sister Luz po. Muli mabati ng isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating encouragement na maririnig mula sa ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Patuloy ka naming pasasalamatan at papupurihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na muli ay dinako mo kami sa ganitong gawain, na kami po ay makakapakinig muli ng iyong mga mensahe, na makapagbibigay po sa amin ang kaliwanagan at ng kalakasan to encourage us, O Panginoon. Lord, nakahanda po kami sa umaga na ito. Buksan mo pong aming puso at isip upang maunawaan namin ang iyong ibig sabihin sa aming lahat. At kung meron ka po, Panginoong nakita, Panginoon, na makaahadlang na gumugulo sa aming isipan at aming diwa, ito po ay aming sinusuko sa iyong harapan. Kami po ay nagsasubmit sa iyo, Panginoon. Ibig naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong buhay na salita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo, maging sa aming naisip, na salita at mga nagawa. Gawin mo nga po, Panginoon, na kami marapat, Panginoon, na makiisa, Panginoon, sa gawain ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat na makikinig sa umaga na ito. Sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat at ang aming tunay na pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ayan po. So, bago po ako magsimula, gusto ko po muli magpasalamat sa inyong lahat. Una po sa Panginoon, syempre, at sa atin pong lahat, lalo na po sa inyo na nagpapatuloy po at nagtitiyaga na makinig, manood, makinig ng bawat vlog po sa gawain ito. I call this encouragement vlog po, na wala pong halong anuman, na wala po tayong pinipintasan, wala tayong tinitira, wala tayong inaatake na ibang religion. Dahil ang pagbibigay po ng encouragement ay para sa lahat, regardless of who you are and what you are. Ito pong lahat ay binibigay sa atin ng ating Panginoon, dahil lahat nga po ng ating pinag-usapan dito ay nagmumula po sa Bible po. Hindi po religion, kundi relationship po at pagmamahalan po, pagpapaalalahanan. At sana nga po ay and I'm sure na namimit po ng mga encouragement words na ito, encouragement message na ito ang bawat ninanais natin at kinakailangan natin sa ating buhay ngayon po. Salamat po muli. At ngayong umaga, mayroon po tayong pag-uusapan. Siyempre po, makapagbibigay kalakasan muli sa atin. Ayan, sinuot ko na po yung aking. Ayan. Meron po itong pamagat na don't avoid the impossible. Huwag nating iwasan ang mga imposibleng bagay, imposibleng sitwasyon. Dahil ang mga tao po kasi mahilig sa imposible yan. Ako, hindi mangyayari, imposible. Siyempre, pag imposible sa'yo, paano mangyayari para sa'yo? Nangyayari na pero hindi yung pa nararamdaman dahil sa'yo ay imposible. Diba? So, ang ating pong text ay magmumula sa Matthew chapter 14 verse 16 po. Mateo 14 verse 16. Sabi po dito, but Jesus said to them, they do not need to go away. You give them something to eat. Tagalog po, hindi na nila kailangan umalis po,
Sagot ito ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain. Mateo chapter 14 at verse 16. Panginoon, ikaw magpala ng mga salita mo na mahayag ngayong umaga. Ikaw lamang ang madinig namin sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ayun. I hope po mga kaibigan, kapatid na malinaw po sa aming audio, yung pong narinig ninyo dahil sa hina nga po ng signal po, nawa po ay ating maintindihan. So, ang una po ay meron pong katanungan dito. Ang tanong po ay, naranasan na ba nating gumawa ng mga bagay sa buhay natin na mga imposible pero nagawa natin? Ito yung tanong. Yung po bang dumating po ba sa buhay natin that we have to make a decision making, no? To decide to do or not to do po. Alam niyo po, si Jesus po ay mayroong ipinagagawa sa kanyang mga alagad o disciples na po. May pinagagawa po sa mga disciples niya po, na sa tingin ng ibang disciples niya ay imposible namang magawa nila. Inuutos ni Jesus sa kanila, pero parang gusto nila magreklamo. Kung ba minsan ganun tayo, pinagagawa ang Panginoon sa atin. May leading na pero nag-aalinlangan pa rin tayong sumunod at maniwala. Parang, hirap naman ito. Katanong gawin kong pag-iisip, parang hindi pwede, hindi talaga pwede. Nakakatwira po tayo na po. Alam niyo po, itong mga disciples na to, kaya po nila naisip na ang imposible naman na pinagagawa sa ating Jesus, ni Guro. Dahil literal po, nakitang-kita at alam na alam nila, po, alam na alam po ng mga disciples na ito, na inuutos sa kanila ni Jesus ay imposible. Dito po sa senaryo na ito po, ating binabasa. Kasi po ito po yung senaryo na kung saan si Jesus ay nagpakain ng maraming tao. Di po ba, nasa Mateo po ito binasa natin po. Nagpakain po siya ng maraming mga kalalakihan na kasama kanilang pamilya. Siyempre, may asawa, may mga anak, baka may mga extended families pa, mga biyanan. So marami po ito Ang sabi nga po sa Bible ay mahigit 5,000 po. Sabi po dito, no? At ito po mga tao, ito, gutom na gutom po sila, no po. Siguro nga po, yun nga po yung matapos na mag-sermon o magbigay si Jesus ng kanyang mensahe, po, nagturo po siya, nag-preach po siya. Siyempre, sa pakikinig po ng mga tao, inabot na po sila ng dilim at gabi. Po, ginabi na, puro mga 6 na o 7. No po. Pero, ang gusto ng mga disciples, pauwi na yung mga tao. Tapos na po yung, kumbaga sa Bible study, fellowship, tapos na yung gawain. Pero ano niya po, sabi ni Jesus, yung paalisin, hindi nila kailangan umalis, pakainin niyo sila. Ang unang pumasok sa isip ng mga disciples niya, teka, kung makapag-utos naman itong ating Jesus, ating guro para namang may catering, o-order ba tayo online? Di po ba ngayon, instant, online? Ang panahon siyempre wala yun. Di po. Kaya, sabi, imposible. Paano? Wala nga palengke dito. Sa lugar na ito, sa nalalagyan natin. Wala din namang lutuan. Walang bilihan, walang tindahan. So, imposible naman. Paano kakain itong 5,000 mahigit na ito na napakaraming tao na ito? At gutom nga po yung mga tao. Kaya, parang napaka-imposible namang mapakain natin ang lahat ng ito. Po, sabi nga po ng isang disipulo, tayo nga lang Di pa nga tayo kumakain Po ba? Paano pa natin sila papakainin? Tayo nga, wala rin makain dito. Po.
Alam po ng oras na iyon, ayon po sa ating Bible, meron daw pong 5 tinapay at 2 maliliit na isda. 5 loaves of bread and 2 na isda. Po. Naisip ng mga disciples, 5 tinapay, 2 isda, tapos 5,000 mahigit katao. Sa akin nga lang, kulang pa yan. So, paano papakainin? Namamroblema po sila. Not enough to feed a multitude of people. Po. Kahit nga pagsamasamahin pa natin ang lahat ng hawak nating barya, po, dumayo tayo at tayo maghanap ng mabibilihan, hindi rin sasapat. Kulang ang pambili natin O di, posible na naman. Po. Kaya po, kasi po nandun po sila sa lugar ng ilang kaya hindi talaga po pwede sa kanilang isip-isip So, maliit lang ang budget po nila. At siguro po nung senaryo ay nagbubulong-bulungan ang mga disciples na ito. Po, baka may pailing-iling pa. Mga ganun po. So, yun nga po dahil sa inuutusan na sila ni Jesus, inuutusan po sila ng ating Panginoon na pakainin ang lahat ng mga taong nandoon. Imagine po nagtataka sila bakit sila inuutusan ni Jesus ng ganito. Ano ba naman itong siguro, bakit naman ganito? Ano ba naman itong ating Panginoong si Jesus na pamahagi daw sa napakadaming tao ang 5 tinapay at 2 isda. So, ang sabi nga po is, imposible. Hindi sasapat po. Alam niyo po, dahil nga po, si Jesus po. At alam niyo po, kahit pa nagbubulong-bulungan ang mga disipulo na ito, wala pa silang magawa kung hindi mag-isip kung paano sila susunod sa ipinagagawa sa kanila ni Jesus na pakainin ang 5,000 kataong mahigit sa 5 tinapay at 2 isda. Tanong po, sumunod po ba sila? Sumunod po ba ang mga disciples na ito? Yes! Sumunod po sila Sunod po sila dahil si Jesus po ang nag-uutos at ayun po, nung sila ay magdesisyon na mag-yes, isang willingness siguro napagod sila nakakaisip pero baka naisip nila na bahala na, basta pamigay natin to, bahala kung saan hanggang saan aabot. Malas naman ang hindi aabutan ng tinapay. Susunod sila. Alam niyo po ang sumunod na pangyayari. Alam niyo po, nasaksihan nila na walang imposible. Amen po. Alam niyo po, ang nasaksihan po nila ay isang hindi kapani-paniwalang himala. May himala. Wow. Amazing miracle po talaga. Unbelievable, sabi nga po. Unbelievable. Now, dalhin po natin ito sa ating buhay. Sa buhay po natin, surely Christ will lead us, Jesus will lead us into a situation that seems very impossible for us to survive. Alam niyo po, nasa introduction pa lang po tayo, pero yung dibdib ko po, na-overwhelm pa ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Bisa nagtatanong tayo, Lord,
Alam mo namang wala akong kakayanan. Pero bakit ganito nangyayari? Alam mo namang imposibleng mai-survive ko 'to. Paano yung pamilya ko? Paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano yung mga bayarin namin? Paano ako makakapagpatuloy? Ang dami nating tanong, di ba? Kaya nga, ang sabi ko, kung minsan talaga dinadala tayo ni Jesus sa mga bagay na parang imposibleng malagpasan natin po at maitawid natin. Marami to eh. Iba-iba yung buhay natin, iba-iba sitwasyon natin. Pero iisa lang ang ating worry. Ang hirap naman ito. Imposible. Na po. Pero alam niyo po, tulad po ng ating pamagat, don't avoid the impossible. Huwag nating iwasan yung mga bagay na imposibleng nangyayari, pwede mangyari sa buhay natin. Ano po? Huwag nating iwasan. Huwag nating takasan. Don't even try to avoid them. Kasi pag mangyayari, mangyayari talaga. Pagdadaanan, dadaanan talaga. No turning back. Huwag liliko. Dumiretso ka lang. Because if you will not step forward, hindi mo ito mararanasan at hindi mo pwedeng malaman paano mo ito nalagpasan kung hindi mo dadaanan. Amen po. Ano po, itong mga bagay na o sitwasyon na ito sa buhay natin, kapag nilagay tayo ng Panginoon dito o ipinakita sa atin that we have to go, pasukin mo, pasukin natin, patulan natin. Po. Kahit sa tingin ng tao at sa tingin mo ay parang napaka-imposible po, dumiretso lang tayo, lakad lang, go lang. Tapos nandun ka na sa kalagitnaan, nandoon na eh. Tapos biglang, wow, napapasok pa lang ako dun sa tunnel, ang dilim. Parang imposibleng makalabas ako dun sa dulong-dulo kasi wala akong nakikita eh. Baka mamaya may butas dyan, baka mamaya malaglag ako, baka mamaya may mga mababangis na hayop dyan, baka mamaya may mga kung ano-ano. Alam nyo, nung nagtuloy-tuloy na tayo, doon natin naranasan na kasama natin ang Diyos. Kasi lumiliwanag unti-unti. Nagkakaroon ng kaliwanagan at ng kaganapan. Nalulusutan na natin. Nakakalusot na tayo. At napalapit na tayo doon sa dulo. Doon sa pinakapagdating mo doon sa dulo eh. Wow, andito na ako. Lagpas na ako. At ang lakas ko tapang ko, nakarating ako doon Pero kasama mo ang Panginoon. Siguro naman hindi ka papasok doon nang hindi mo na iisip ang Panginoon. Bakit? Natutulungan ka ng Diyos. Ang kailangan lang, pagkitiwala. Minsan kasi kahit alam natin kasama natin ang Diyos, ayaw pa rin natin kasi nga imposible. Yung para mga disciples kanina, si Jesus na nag-utos, nag-aalinlangan pa sila. Sinabi nga ng Diyos yun eh. Diba? Alam niyo po, kapag inumpisahan natin mag-step into faith, at tayo dumire-diretso dito, po, ibig po sabihin nito ay no turning back, no turning back. Hindi na po babalik na po. Because it might be, masigurado po that in the middle po of that situation, you will meet God. You will experience Him. Kung ba naalala yung footsteps in the sand? Alam niyo, talagang nakakayak yung footsteps in the sand na yan. Ano po? Footsteps on the sand. Una yung bakas ng buhangin. Parang apat ibig sabihin, 2 pares, malakad. Po. Bakit? Kasi kasama mo yung Panginoon. Sa buhanginan kayo, naglalakad kayo, peaceful, masaya, payapa. Kung biglang lumakas yung hangin,
nagkaroon ng, alam nyo na, yung sumuha yung panahon. Nung tinignan mo yung buhanginan, isang pares na lang. Bakas na lang ba ito ng mga paa ko? Lord, iniwan mo ko. Bakit ganun? Pag sa ganitong sitwasyon na yun, iiwanan mo na ako. Alam niyo po ang sagot ng Panginoon. Anak, hindi ka tayo iniiwan. Alam mo ba yung nakikita mong bakas na yan sa buhanginan? Hindi naman sa'yo yan eh. Akin yan. Mga paa ko yan. Eh Lord, nasan ako? Eto ka, binuhat kita. Itinaas kita. Binuhat kita. Upang di ka madapa. Hindi ka matangay. Hawak-hawak kita. Ang nakikita mong bakas na yan ay mga paa ko. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya sa mga itong sitwasyon, ang Panginoon po ay umiiksena. Nagpapakita na po siya sa atin na ako yun. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Ako. No turning back. Nasa kaligtaan ka na, babalik ka pa ba? Diretso lang. Diretso lang. Dahil hawak ka ng Panginoon. Hawak ka ng Panginoon. No turning back. Because you will experience God's amazing grace and His miracle. Alam niyo po, dalawang bagay po yan eh. Kung minsan, yung mga posibleng bagay, o totoo po na ang mga posibleng bagay, kung minsan, it appears impossible to us. Para mga disciples din. Kasi pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Kaya niya gawin. Maniwala ka. Step into faith. Magtiwala ka. Sumunod ka. Nangatwira ka pa ba? Itutos niya eh. But sometimes it really appears to us that it is impossible. Kaya reklamo tayo. Ano po? Pero the thing is, what actually impossible to us is possible to God. Paano malalamang possible? Possible. Paano malalaman? Kasi yun po yung pabagat natin. Yun po yung sagot sa tanong ko. Paano malalaman? Para po malaman natin at maranasan natin, do not avoid the impossible. Amen po? Do not avoid the impossible. Sapagkat ang sinabi ng Diyos, trust me and do not lean on your own understanding. Po, sabi po niya, cast all your cares. Ibigay mo sa akin lahat sa akin alalahanin mo sa buhay. Tutulungan kita. Akong bahala sa iyo. Magtiwala ka. Alam niyo po yung the word possible is a word from our Master. Galing po ito sa ating Panginoon. Sa ating Master, ang ating Lord and Savior na po, na dapat nating paniwalaan. Paniwalaan po natin. Po. Dahil ang faith natin ay tumatanggap ng banal niyang utos. Kung tayo may faith, yung faith na meron tayo, ito yung tatanggap. Ito po yung recipient po ng mga banal na utos ng Diyos sa atin. Po, na lumakad tayo sa direksyon ng Diyos lamang. Kung dito kanya pinapapunta, o kalindi ko rito, o pinapadiretso kanya, no turning back. Di po ba? Kung saan kasi yung gusto ng Diyos, ayaw natin eh. Eh kung ano naman yung gusto natin, eh hindi para sa atin. Amen? Lahat po ng mga gusto ng flesh, ng laman natin, gusto natin, masarap, comfort zone. Sometimes po, hindi po yun ang makakabuti sa atin. Di po ba? Dapat po righteous tayo sa mata ng Panginoon. Hindi lahat ng good ay righteous. Yun po yung pag-aralan natin. Ano po? Maaring
good sa paningin mo, sa paningin ng iba, pero hindi naman righteous sa paningin ng Panginoon. O, kaya po, Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ng tamang daan. Hindi ng dating daan, ng tamang daan po. Kasi dating daan natin yung lumang pagkatao natin yun, hindi po ba? Lumang buhay. Mga dati natin dinadaanan. Pero ngayon po ay iba na. Po. Kaya po, paalala po sa atin, kung ang susubukan po natin ay yung mga bagay na sure na tayo na malulusto natin. Dati na yan, sanay na ako dyan. Asa naman? Really? Talaga? Okay lang. Sige, tuloy natin yan. Nalagpasan ko na doon. Kapunta na ako dyan eh. Ito nga yung ginawa ko eh. May technique dyan. Nasa po challenge. Ano po? So, sabi natin, carry yan. Ako, ano yan, chill lang tayo, chill lang tayo. Peanuts, yung mga kayabangan po natin, ano po, minsan ganyan tayo, dahil meron tayong natalino, meron tayong pera, meron tayong kakayanan, ginagamit natin lahat ito, na po, pagka po ganun, wala tayong patutuo sa Panginoon, kasi tayo ang lahat ano yung glory to me, na po, hindi magiging patutuo, paano may patutuo? Sa mga mananampalataya, sa mga bago mananampalataya, how can we encourage others na totoo ang Diyos, itong ginawa niya? Kung ang ginawa mo ay sarili mo kaparaanan, oo, sige, nakalusot, sige. Pero sa Diyos ang credit dapat, hindi sa iyo. We are nothing without God. Ano bang meron tayo? Kung wala ang Panginoon. O ba? Dapat ay alam natin to. Po? Wala po tayong patutuo sa mga tao kapag hindi si Jesus ang ating itinaas sa buhay natin. Diba? How can people see God in us? Walang patutuo. Ikaw lang nag-effort. Walang part si God. Walang credit. Sa'yo ang credit. Na walang glory kay God. Alam niyo po bilang conclusion ko po, to sum up this, magkaroon po tayo ng take an inventory of our lives. Paglimilimin natin kung anong buhay natin po. Buhay natin ngayon. May mga pagpapasya ba tayo na kailangan din gawin? Meron ba tayo kinakaharap sa kasalukuyan? May pinagdaraanan pa tayo? Sa buong mundo, meron po tayong pinagdaraanan talaga. Bukod pa sa mga personal natin buhay, hindi po ba? So, alam niyo po, ang mensahe na ito, meron pong nire-reveal ang Panginoon sa atin po, na kailangan ng ating panampalataya ay palakasin po natin. Kailangan natin ng panampalataya. Ano pa ba ang sabi ng Bible? So, nagmumula ang faith o pananampalataya. Faith comes from hearing the Word of God. Kaya napakahalaga po ng tayo ay nagbabasa ng Word of God, Bible. Nang sabi ng iba, pag may Bible ka daw, ay ibang religion yun. Ay, yun yung mga anik na, yun yung mga anik na, hallelujah, praise the Lord. Marami po nagmamak. Kung isang Kristiyano ka, di praise the Lord, di wow. Sino ba yun? Pag-pray mo nga yun. Kunin mo yung pangalan. Pag-pray natin. Wala naman po. Sabi di po, wala yung po. Ay, naku, imposible. Ako yung napatalamak doon. Napagano. Hindi po. Ang sabi ng ating pinag-aralan ngayon, ay walang imposible. Alam niya po, lalayo pa ba tayo? Ako nga po yung ganun Alam niya po, pag may nagsishare sa akin, hindi po siya tapos magsalita, may naisip na ako, meron akong naisip na pambara. Yan. Sabihin ko, kabisado itong Biblia. Sige, barahin ko nga to. Pero alam niyo po, sa kahulihan, ako po'y nabara. Nabara po ako. Dahil, daming problema dumating sa akin. Yun po, imposible talaga malusutan ko ito. Lahat ng problema. May nagsabi sa akin, tatag mo
po ako yan. O kaya kung iba-iba yung baka nag-suicide na, masagasa na, naging kriminal ka na, gumanti ka. Pero alam niyo po, naisip ko yun. Pero ginamit po ng Panginoon yung tatlong maliliit kong anak eh. Kina ko gumanti, inisip ko sila. At unti-unti po, kinakausap ako ng Panginoon sa mga salita niya sa Biblia. Unti-unti po, nauuhaw at nauuhaw po at nagutom sa kanyang presensya. And God led me to seek Him deeper and deeper. Tayo po ang magdedesisyon, hindi si pastor, hindi si sister, hindi si brother. Tayo po ang magdedesisyon. Kung hanapin natin siya, sasagot po siya, magpapakita ang Panginoon ng mga himala, na mga posibleng bagay sa gitna ng kaimposiblihang pinagtatakahan mo sa buhay mo. Ipapaliwanag po niya, paliliwanagin po niya na didilim at tagubuhan mong isipan. Hindi ko po kasi iyak pa ako. Hindi po natin maiiwasan kapag po tayo tinawag ng Panginoon. Kung sa mahabang panahon ay takbo tayo ng takbo papalayo sa Kanya dahil kaya natin. O saka na yan. May nag-share sa atin, okay, nakinig, pinagbigyan. Pero sa loob-loob mo, magsasabi nito. Tanda-tanda ko pang guguyuin mga religion. Alam niyo po, wala naman pong huwag na po tayong lumayo-layo dahil ako nga po yun. At alam kong meron din iba sa atin. Kawawa nga po yung mga nag-share sa akin barado palagi. Kulang na lang palayasin ko sa harapan ko. Ganun po ako kamaldita At kaya po, lagi nagpapaalala ang Panginoon ng nakaraan. Hindi ko naman po ito masishare sa inyo kung hindi ko pinagdaanan. Yun po yung sinasabi ko. Nagdire-diretso, na-meet ko si Lord. Siya ay nagpatunay. Pinatunayan niya na siya ay buhay. Totoo. Taranasan ko. At ito po yung binabahagi ko sa inyong lahat. Apo, alam niyo po, may niriribilang, kung may niriribilang Panginoon, sa buhay ninyo, sa buhay po natin, na kinakailangan po na mag-step tayo sa ating faith. Ang faith po hindi po ito dinidefine, hindi lang po ito definition. Ang dami po sa Wikipedia, sa Google, mga definition yan Pero hindi mo kailanman pwedeng i-define o ang kahulugan ng pananampalataya of faith, not unless maranasan mo at mag-function ito. Ang faith po dapat ay action. Ibig sabihin, desisyon. Nilalakaran po, nagkakabunga. Hindi po perfection, but work in progress po tayo. Na tayo ay nasa isang race, tumatakbo tayo, meron tayong goal. Alam po, lahat tayo may takbo. Lahat po tayo merong takbuhay, lahat po tayo merong task, meron po tayo sa mundo ito. At meron tayong finish line. Focus po tayo doon. Yun po ang ating Panginoon. Hindi pa tapos si Lord sa'yo, sa akin. Kaya mo sabihin, bakit ganito? Hindi pa nga tapos. Hindi pa nga tapos. Kaya alam niyo po, may nire-reveal ang Panginoon sa buhay natin. Sa mensahe na ito na po. Kung tayo ay susunod sa sinasabi niya sa atin, po, kahit gaano man kahirap paniwalaan na parang imposible na po, tiyak na merong ipaparanas ang Panginoon sa iyo po at sa atin po. Tiyak na mararanasan natin ang joy of serving our God, loving our God po. Kasi meron po siyang miracle sa bawat isa sa atin. May kanya-kanya po siyang dealing sa bawat isa sa atin. Kung tagal-tagal naman, naiinip ka. Alam niya po, nada ko lang po sa biro kasi tumutuloy na po yung luha ko Pagdo ko pa naman ngayon. Joke lang po. Kaya nga po, Panginoon ay magpapakita po sa atin ng kamangha-manghang patotoo niya sa buhay natin po. At sa mga taong nasa paligid natin po. Sabi po ng Lucas 18:27, huling
talata po natin bago po tayo magtapos. Sabi po rito, what impossible to man is possible to God. Because God can change impossible things, impossible people, impossible situation. He sometimes move mysteriously. Also, do do what can and also God can do what is impossible to you in your most impossible situation. Yun po, no po. At ibibigay po ng Panginoon sa atin kung tayo po ay magdidesisyon na sumampalataya at sumunod po sa Kanya. Amen po. Sa panahon po ngayon na ganito ating sitwasyon, ang sabi ng iba, nako, hindi na matatapos siya, tuloy-tuloy hanggang sa magulo ng mundo. Gunaw agad-agad. Alam niya po, wala naman po sanang problema kung hindi natin paproblemahin. Naniwala po kayo doon? Ano mang bagay ang magiging problema sa'yo kapag may problema mo? Sinasasabi mo lang yan. Opo, nasasabi ko dahil nararanasan ko po. Hindi po ako pwede magsalita rito ng salita lang. Hindi naman po ako tao matalino na maraming alam. Ang alam ko po, yung pinapaalam ni Lord sa akin at yun ang sinasabi ko. Hindi lang po nalaman ko sa Bible, kundi nararanasan ko po. Patotoo po. Alam niyo, parang tayo marinig kabi-kabila ang mga balita, ang mga sa TV news, minsan sa online, sa social media, mga videos na mga pina-forward, iba-iba po yan. So we are all entitled to our own opinion and to our own beliefs. Po. Pero, ulitin po natin yung tama. Pag nabasa po natin, isipan natin. Tapos makiramdam na tayo. Makiramdam po tayo. Basahin po natin yung salita ng Diyos. Di po manarinig natin puro bad news yan eh. Anong resulta? Takot, pangamba, po ba? Worries, anxiety. Po, kasi nga bakit? Bad news. Bad news po lahat. Di po ba? Meron po ba kayo nabalita ang encouragement sa panahon ngayon? Puro pagdi-discourage, bawal. May namatay, may nagkasakit, may ganito, may ganun. Wala na po, unti-unti pong matutunaw ang mga pag-asa ng tao. Hindi ba pwedeng kahit magsinungaling lang kayo, magsinungaling na kayo. Hindi ko sabi magsinungaling, bigyan man ng pag-asa yung tao, kahit sa obserbasyon ninyo, ito yung mga nangyayari. Konting konting himas-himas namin. Pero sa totoo lang po Hindi natin ini-ignore ang ganun pagsinungaling. Diyos lang naman po nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam po. Pero, by reading the Word of God, ito po ang the only news na good. Lahat po bad news na Di po ba? Ito po, ang good news. Ang Bible, ito po ang good news. Ito po dapat bawat bahay, bawat pamilya meron pong Biblia. Magbasa po tayo. Mag-pray muna tayo bago tayo magbasa para maunawaan natin. At kung hindi pa rin natin alam unawain, magtanong-tanong po tayo kung saan merong Bible study online. O si kapitbahay, baka may Kristiyano kang kapitbahay. Huwag ka na magalit sa kanya. Share naman siya sa'yo, nakukulitan ka ba sa kanya? Para din naman for all good naman ito. Kaya po, sabi nga po ng Word of God, po ba, God that did not give us spirit of fear. Puro fear yung binibigay sa atin ngayon ng sanlibutan. God only give us what? Peace, di po ba? Kapayapaan, kagalakan, po ba? At pag-ibig. Sa Bible nga po more than 365 times more than po. Makikita mo at mababasa mo, do not fear, don't be afraid, do not worry. Ilan po ba ang araw sa loob ng isang taon? Diba? 365 days po in a year. Sabihin, bawat araw sinasabi sa atin, Lord, huwag kang matakot. Pagising mo sa umaga, huwag kang matakot. Gising mo sa umaga, magpuri ka sa Diyos.
Manalangin ka. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Ikaw na pong bahala sa mga anak ko, sa pamilya ko. Ikaw na pong bahala. Ikaw na pong mag-provide kasi pinipigilan nila kami magtrabaho. Ako po, opinion ko po. My own opinion. Ulitin ko po, opinion ko po ito. Ito po yung aking paniniwala. Sana lang, ang ibinibigay na lamang nila sa mga tao, vitamins, po, mga pagkain, prutas, mga pwede silang pamigay ng mga seeds para matututo. Yun po, ibigay nila, i-protocol yung magtanim. Kahit sa paso, pagkapasong lupa, para magkaroon ng pananim, gulay, ito po. Kung ano yung pwede tanim dyan na kaya mo at gusto mo. Tapos, mamigay kayo ng mga vitamina sa mga bata, sa matatanda. Turuan yung mag-ano kayo ng mga exercise. Tapos, meron protocol. Ang tungkol lalabas ng mga tao magpapaaraw. Hindi. Sapat na po para maging lumakas tayo. Ano? Vaccine? Opinion ko po ito. Chemical yun, di ba? Gamot? Sige, may mga side effect na hindi maganda. Yung ibang sabi, ay wala, okay lang ako. Medyo sumakit lang ulo ko. Medyo kakulami ako. Medyo... Okay. Good kung yun lang. Sa ngayon, marami po akong nababasa ng doktor. Sila mismo sinasabi, hindi nila sinasabi na huwag ka mag-vaccine ka. Pero sinasabi po nila ito. Bilang mga doktor, alam nila na ng pagbuo, pagtitimpla ng kanyang mga vaccines po ay hindi ganun kabilis. Months, a year, di po, matagal po na. Tapos pag-aaralan pa yan. Hindi yung agad-agad. Para namang nakahanda na. Ilang taong ba nakaraan na inihanda na yan? Na plano na. Kaya naging pandemic. Ano po? For me po yan. Bagay matalino po tayo. Sabi po ng Bible, be wise. Be wise as a serpent, but be humble as a dove. Adobo. Kalapati po. Ano ba? Dabdob yan. Yun po. Alam niyo po, kapag pumasok sa katawan natin, yun. Alam niyo po. Hindi lalabas. Sige, pumupo ka at di mo kung lalabas yan. Magwiwik at di mo kung lalabas yan. Diyan na yan. Paano sabing lalabas? Pag kumakalat na yan. So, maging aware po tayo. Ako, natatakot ba tayo? Sabi ni Lord, do not fear. Sabi ni Lord, hawak kong buhay mo eh. Di po ba? Sabi ni Lord, no one can snatch you out of my hand. Kung nasa Kanya tayo, di po ba? Tayo ay pinabantiyan ng Diyos. Imposible naman po. Yan naman kasi imposible. Pamagat rin, do not avoid the impossible. Imposible naman po na nasa panahon na ganito ganyan. Hindi ako tabla ni COVID, hindi ako tabla ni Corona. Ano po? Hindi ako tabla ng ganito. Hindi naman ako Wonder Woman, hindi naman ako Superman. Alam niyo ba? Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Kapag niniwala ka sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Sabi po ni Apostol Pablo, to live is to Christ and to die is to gain. Saka man mapunta sa Panginoon ka. O di bahala kayo. Basta ako, kay Lord ako. Buhay ka nga para ka namang robot. Sunod-sunuran tayo sa mali. Ang sa libutan puro ito ay punong-puno ng cheating. Puro pandaraya. Puro mga nakamas na po. Hindi po yung mga tao, pero yung pong mga may kagagawa nito ay mga nakamas. Na po. We all have freedom of speech. Na po. Sinasabi ko lang po yung sa loobin ko. Kahit po sa isang pamilya, hindi naman nagkakaisa yan. May naniniwala, may hindi. Lalo na po sa mga churches o lalo na po sa mga Christians, may division na po yan. Kapag nag-share ka ng ganito, they will oppose you. Bali sa isip nila, hindi sila naniniwala. Alam niyo po, kanya-kanya na po tayo. Sabi niya, run for your lives. Sumusunod ka sa ganitong organisasyon. Sumusunod ka sa ganito. Yung pala, pag nasa ganyan na, kanya-kanya na. Salamat po, sundin natin ang Panginoon. And yung ating response sa Kanya. Ano po? So, naibahagi ko lang po ito, naiduktong ko lang po ito dahil medyo, yun nga po, related ito sa ating sitwasyon sa ngayon. Po? Don't avoid the impossible. Ano pa po? Nasa Bible naman po yan .
yung mga nangyaring ito. Pero hindi pa po end times, wala pa po. We are only near the end times. May mga signs na po yan. Pero magpatuloy po tayo. Huwag naman po yung, ay, nandiyan na si Lord. Huwag ka na mag-aral, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-ipon, huwag ka na mabili ng bahay. Andiyan na lang din si Lord. Hindi naman po ganun sinabi sa Bible. Sabi nga po be occupied until I come. Okupado. May ginagawa tayo. E di, nag-work tayo para earn for a living. At ito nga po, natrabaho tayo kay Lord. Aaral tayo sa salita ng Panginoon. Mga anak natin, apo, na natigil na sa schooling sa yung physical, walang face-to-face, po. Magtrabaho tayo, turo ng mga bata. Bigyan sila ng time. Ano po? At yung itong gawain po, nandiyan na po mga Bible study, fellowship po. Hindi naman tayo hindi tayo madadry, hindi tayo magiging parang wala na tayong ginagawa. Hindi tayo mauubusan ng gagawin natin. Sabi po, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ino natin ang Panginoon at ang kanyang katuwiran, hindi pa basta good lang, dapat po righteous tayo. Righteous doesn't mean perfection. Righteous po sa mata ng Panginoon, sumusunod tayo, nakikinig tayo, sumusunod. We are all work in progress. Walang andun kaagad. Kami po nagkakamali. Po, edi bangon ulit, aral ulit, salita ng Diyos. Lahat po tayo sinasanay at inihanda. So, I hope po na maintindihan niyo yung mga binahagi ko. And I hope po na kayo rin po ay magkaroon po ng personal na pagsusuri. Pariin po natin at naririnig, nababasa po. Alagaan ang ating mga katawan, magpalakas po tayo. Hindi naman sa kakataon COVID, sinipon, inubo, karoon sore throat. Dati nang merong ganyan, po, magsuo po tayo, magpaaraw tayo. Marami pong kaparaan na si Lola at si Lolo. Dating kakalimutan tinuro sa atin na po. Effective pa po yun, mga herbals. So, ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat na nakapagtyaga pong makinig hanggang huli. Sana po i-share po natin ito at wala po tayong tinira na kahit na anong religion. Ito po ay galing sa Bible. Wala po naman tayong tinira kahit na ano. Ito po ay opinion lang po. Yun lamang po. At muli po, ang sabi po ng ating pinag-aralan, do not avoid the impossible. Because God is God of impossible. That makes it possible. Po, Matthew 14:16, ang sabi po, Jesus said to them, they do not need to go away. Give them something to eat. You do not have to be afraid because God gives us peace. God gives us something, His Word, to give us peace and joy. Po, yun lamang po. At hayaan po ninyo na kayo po ay aking ipanalangin. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Amen po. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po muli sa umaga na ito. Sa katapos naming gawain na kami po ay nakinig yung mga salita. Ikaw po, Panginoon, nangusap, Panginoon. Salamat po na ginamit mo yung lingkod, Panginoon. At I pray, Lord, for these people na nakinig, nanood, Panginoon, palagi. Silang iingatan, babantayan, kanilang mga pamilya. Lord, ikaw rin pag-provide ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, mga finances nila sa kanilang trabaho, Panginoon. Bigyan mo po ng hanap buhay ang mga taong wala ng trabaho. Panginoon, yung mga hindi pa po makakita ng work sa ngayon, Lord. Alam po namin na lagi kang may kaparaanan. I-extend mo po ang iyong kamay, Panginoon, upang makarating po sa kanila ang biyaya mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sila po ay matutong lumuhod sa iyong harapan, makipag-usap, manalangin at magpasalamat. At ikaw po, Panginoon, ang bibigay ng patotoo, Panginoon, sa buhay namin lahat, Panginoon, na totoo ang iyong mga salita at buhay. Panginoon, dalangin ko, Lord, na anong man ang pinaranas mo sa akin, ay maranasan din po ng iba na ngayon pa lamang po ay tumanggap sa iyo. Panginoon, sa mundong ito na wala kaming kasiguraduhan what tomorrow will bring us, isa lamang po, Panginoon, ang sigurado sa amin.
na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami bibitawan. Kaya o Diyos, kami po na kumakapit sa iyong kamay ay maaaring makabitaw isang araw. Ngunit dalangin namin na kami po ay iyong kapitan at alam namin na hindi mo kami bitawan kahit anong mangyari. Lord, ingatan mo po ang bawat isa, ang mga bata, ang mga matatanda, ang may mga karamdaman, pagilingin mo, Panginoon, sa pangalang Jesus, ikaw kami manggagamot. At Panginoon, sa mga naghahanap, ay makakakita, sa mga humihingi, ay yung bibigyan, at ang mga kumakatok sa iyo, ay yung pagbubuksan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kayang-kaya mong gawin para sa iyong mga anak, para sa iyong mga mahal, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Pagpalain mo pang gawain ito sa araw-araw. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maparangalan. Purihin ka sa buhay namin. Panginoon, sa iyo mga kamay, kakatiwala namin ang aming buhay at ang aming kabuhayan. Maluwalhati ka, Panginoon. Ikaw lamang maparangalan. Sa iyong aming tunay na pagsamba. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at mga kapatid, kaibigan, sister, alam niyo po, salamat po sa inyong lahat na nakinig. Ako po ay masaya knowing na kayo po ay nakapakinig po. Hindi po para sa akin. All the glory to God po. Sa Panginoon lang talaga. Lahat po tayo nagpapasalamat po. At manatili po tayong malakas, masigla, masaya, mapayapa. Kahit po nararanasan tayong ganito, lagi iisipin, may Diyos po. May Diyos po nasa atin ay nagmamahal. Tumapit po tayo sa Kanya. So for now po, thank you so much at salamat po sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-review, and please subscribe po. The moment that you subscribe, automatically, update po kayo sa lahat po ng mga messages na gagawin ko po at automatic na po ito ay inyong manonotify na po sa inyo. Yun po yung subscription. Hindi po ito business. This is not market business. This is not business po ito. Ibang ginagawa ng vlogger. Ito po ay purely ministry. All for the glory of God. Purihin ang Panginoon. Salamat po and see you next time.